Julieta Fernando and family, Jerome Bautista. Gayon din sa tanging intensyon ni Albert Jack at Belly Agapito, Pamilya Garcia, para po sa madaling pagaling ni Adrian Morales, O'Neil Palma, Reverend Father Jeffrey de la Cruz, Reverend Father Joel Carriazo, Helen Villas, Ruel at Ryan Mascarillas, Aljan Abad Santos, at alalahanin natin kaisa ng kanilang mga nagmamahal na pamilya, ang mga yumaon na sina John Fajardo, Bayani de los Santos, Reverend Father Francisco Algas Jr., Reverend Father Edwin Bravo, Reverend Monsignor Sabino Venco Jr., Rosemary Villarosa, Alex Lopez, Roy Empainado, Romel Lacuesta, Pedro de Lara, Magnolia Sugay, Corazon at Reynaldo Panlilio, Isabelita Vergara, Agripina Magno, Benjamin Candaba, Reverend Monsignor Gueco, Luciano Gueco, Carmelita de la Peña, Mircolin Aquino, Loida Aquino Malyare. Tatayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Reyna ng Langit, magalak ka. Alleluia. At mabuhay na maguli na gaya ng kanyang sinabi. Alleluia. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria. Alleluia. Manalangin tayo, O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na Jesucristong Panginoon namin, minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina ay makanta namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan din ni Kristo ang aming Panginoon kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Luluhod po ang lahat para sa Oratio Imperata. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan at tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pandemya sa aming bansa. Lumilihap sa mga may sakit. Ang niya ay malaki pa ng husay at malasakit. Kalusugan sa isip at katawan. Katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod. Galang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan at pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin sa ang krisis na ito at lumago sa kabanalan sa pagbabalik loob sa iyo.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo ng Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen na pagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Antonio Abad. Tatayo po ang lahat. Pinagdiriwang natin ngayon ang dakilang linggo ng Pentecostes o ang karawan pagsilang ng ating simbahang Katoliko. Pasimulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sama-sama natin pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa
awitin natin ang papuri. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulutan niya. Pinupuri ka namin, tinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang pinupurihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa panahon. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming ikaw na nalulublog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang walang, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo, ang mataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinapahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mo ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Uupo po lahat. Ang salita ng Diyos mula sa gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar.
At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, ang mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Medea, mga taga-Elam, at mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea, at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating mga taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto, at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at ang mga naninirahang mula sa Roma, maging ang mga Hudyo at mga naaakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangang-hangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang itutugon po ng lahat. Espiritu mo'y suguin poon, at kami ayaw baguhin. Uy, purihin aking Diyos, O Diyos, ika'y talagang dakila. Kasuotan mo'y dakila't marangal, napapalutan ka ng liwanag. Matatag ang sandigan ng utang ito, na magtatagal sa habang panahon. Binalutan ng dagat ang paligid, pati mga bundok puno ng tubig. Umagos ang tubig ng ilog sa mga kapatagan at burol. Ang mga kahoy masiglang umawit, pati mga ibang galing sa langit. Nagmula
Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni naman, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristi tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi. Iisa pa rin katawan tayong lahat, maging Hudyo o Grego, alipin man o malaya, ay binibinyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo po ang lahat. Halina, Espiritu, sa sinapuhat sa'yo, kang iniwanagan mo, Ama ng moralina, tulad mo'y pagpapala, upang kami makusa, kaibigan patnubay, sa amin mananahan, ang tamis ng iyong buhay, pinhawang ninanais, lilig namin sa inip, kapiling bawat saglit, lubhang banal na ilaw, kabiyang silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanahan, ay walang kaganapan, ang buhay namin dangan. Marumi palinisin, latay panariwain, sakit namin gamutin, kami gawin patapat, sa pag-ibig pag-alap, lagi sa tamang landas, tugunin aming loob, kami bigyang malugot, ng iyong pitong kaloob, kantimpala'y bigay, sa hantungan ng buhay, ligayang walang Espiritu ang aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa lingas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin, at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Uupo po ang lahat. Magandang umaga po and happy birthday sa ating simbahang Katolika. Palakpakan natin ang ating simbahan. Birthday natin ngayong lahat. No, hindi yung building kundi tayong mananampalataya. Lahat tayo ay nagdiriwang sa kapistahan ng kapanganakan ng ating sambayanan, ng ating simbahan. At ayon sa mananaliksik, kung ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga wika, mayroong 6,500 na wika sa buong daigdig. 600,000. 500,000. Ganun karami, Pero bakit nagkakaroon ng ugnay-ugnayan ng bawat isa? Yun ang biyaya Meron nga tayong tinatawag na mga wika dito sa ating bansa. Hindi ko alam kung ilan ang wika, dialect na ginagamit ng mga Pilipino, Pero meron diyang Kapampangan, may Ilocano, may Tagalog, may Bicolano, may Cebuano, ano pa ba? Sa Bisaya. Iba't iba ang ating dialect. Pero nakakaugnay-ugnay. Hindi man tayo isang linguistic o multilingual kaya, pero nagkakauna-unawaan tayo. Ano ginagamit natin? Body language o mga tinatawag nating mga simbolo. Kaya tayo nagkakaunawaan. Kita niyo yung nausong community pantries. Meron lang gumawang isa. At wala namang sinabi kahit isang salita. Pero dumarating ang mga donation at dumarating naman yung mga kataong kukuha nang wala naman ng kibuan. Wala namang ginagamit na salita ron. Pero lumaganap ang pantries. Ganun mo nangungusap ang tao, hindi lamang sa pamamagitan ng salita by itself, kundi sa pamamagitan ng pakiramdam ng ating pagiging tao. Sabi nga madaling maging tao, mahirap magpakatao. So ano ang ginagamit natin? Yung pagpapakatao. Sa atin mismo, meron tayong mga body language na madaling maunawaan. Kapag matalim ang iyong mata, nakairap ang iyong mata, ano ibig sabihin nun? Galit ka. At malalaman yun sa kilos at galaw mo na ikaw ay galit, dumadamba.
At kapag ka ikaw naman punong-puno ng pag-ibig, ano makikita sa mata? Nangungusap, kumikinang-kinang. Lalo na kapag ka mangungutang ka, ay talagang gagawin mo, mapungay ang mata mo doon sa uutangan mo. At meron kang aksyon na nagpapaawa. Yun ang mga body language na alam ng lahat, na kahit wala kang sabihin single word, mauunawaan at makikipag-communicate ka na. Noong nakaraang linggo, pinagdiwang natin, tinalala, itinampok ang mga tungkol sa komunikasyon. At sa panahong ito ng pandemya, mahigit 1 taon na tayo, ay itinampok ang mga pamamaraan nating tao sa pakikipag-communicate sa pamamagitan ng social media. Kaya malaking utang na loob natin sa social media, sa Facebook, sa kung ano-ano pang nakalagay sa application ng ating mga gadget. Dahil doon, nakikipag-communicate tayo kanino man na ipapahayag natin sapagkat hindi tayo makaalis, hindi tayo makapangapit bahay. So sa pamamagitan ng mga gadget, sa pamamagitan ng mga social media, nakakapag-communicate ang bawat isa. Kaya malaking utang na loob natin sa mga dito sa ating social media na kumukuha sa atin, na ilalathala tayo, hindi lamang dito sa parokya, kundi sa lahat ng naaabot ng ating social media, no? So maraming paraan. At yan din yung binabanggit sa unang pagbasa. Nagtataka sila bakit iba't iba ang wika pero nagkakaunawaan. Bakit nagkakaroon ng communication? Dahil nga doon sa body language. Kahit hindi ka magsalita, nakikita yon sa kilos at galaw, sa mga simbolo na ginagamit natin. Kahit na ikaw ay hindi nag-aral ng kung ano-anong languages, mga dialect, pero kayang-kaya natin makiharap kahit kanino, kahit sa Ilocano, Bisaya, Kapampangan, Cebuano at kung saan pa, sa ibang bansa. Ang bilis makipag-communicate ng Pinoy, mga mustra lang, nagkakaintindihan na. So kung mabalikan natin ang panahon ng Panginoon, nung bago niya iwanan ang mga alagad, ay bumaba ang banal na espiritu. At sila'y nagkaroon ng kakayahan. Ano ba ang dapat lang na ipakita? Yung pagiging mabuting tao mo. Yung marunong kang magpakatao. Yun lang ginamit. Hindi na yung salita by itself, kundi yung kilos at galaw ay nakipag-communicate ang bawat isa. Kaya naipahayag nila ang kabutihan ng Diyos, ang paghahari ng Diyos. Marami tayong paraang mga tao para makipag-communicate, para makipag-ugnayan, hindi lang sa pamagitan ng mga salita. Mas malakas nga yung ekspresyon ng ating body language kaysa sa salita. Pagka ikaw ay merong gusto, sabi nga natin, ay ipinapahayag mo yon. Halimbawa, kita nyo yung mga bata. Diyan natin kitang-kita yung halimbawa nun eh. Nakakapag-communicate sila pero hindi pa marunong magsipagsalita ng diretso. Pero, pag nakita-kita ang mga bata, naglalaro sila, masaya sila.
Kahit hindi sila nag-uusap, pero masaya silang naglalaro ng sama-sama. Di ba? O, wala silang mga ginagamit na anumang salita na katulad nating mga mature. Pero nakapaglalaro sila ng sama-sama. So, ganun din yung biyaya ng banal na Espiritu, mga kapatid. Binayayaan tayo nun. Yung Espiritong binabanggit, banal na Espiritu, na noong una pa man at magpahanggang ngayon, iisang Espiritu Santo ang gumagamay sa ating lahat. Ngayon, mga kapatid, napakahirap pa ng ating kalalagayan sa panahon ngayon. At tayo unti-unti nang nasasanay. Pero nasasabik na tayo sa kalayaan sa pandemyang ito. Yung hirap natin at pagsasakripisyo ay napag-aralan na natin, naangkin na natin. At yan ngayon ang ating pinagtitiisan, pinagtityagaan. At ramdam nating lahat kung gaano ang sakripisyong ating pinagdaraanan. Pero isang bagay lang ang dapat nating panatilihin sa ating kalooban. Ang Panginoon mismo ang nagsasabi, hindi ko anya kayo iiwan. At paano ba natin nalalaman na ang banal na Espiritu ay gumagalaw sa ating buhay? Simple lang. Magpakatao lang tayo. Yung pagiging kind natin sa kapwa. Yung maganda lang ang pakikitungo sa kapwa. Kahit hindi ka nag-aral, kaya mong makipag-ugnayan sa kani-kanino pa mang tao, kay sino pa man siya. Kapakumbabaan, diyan tayo makikipag-communicate. Ang Diyos nagsasalita ba sa atin ng hayagan na katulad ng ginagawa natin? Bumibigkas ba siya ng letra, ng dialect o ng anumang salita? Sa ngayon, hindi. Paano nakikipag-communicate ang Panginoon sa atin? Sa pamamagitan ng ating malinis na puso. Sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Diyan siya nakikipag-communicate. Sa pusong payapa at tahimik. Pero kung ikaw ay magulo sa kalooban mo at meron ka na gusto mo pang agawan ang iyong kapwa kahit sa anong paraan, hindi makakapangusap ang Diyos sa iyo. Dahil punong-puno ka ng kasakiman, punong-puno ka ng pagkamakasarili. Kaya hindi makakapasok. Ano man ang gawin ng Panginoon sa iyo, hindi siya makakapasok. Dahil punong-puno ng basura ang iyong kalooban. Tanggalin natin yun. Paluwagin natin ang ating kalooban. Linisan natin ang ating kalooban. Makapapasok, makakapag-communicate ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, napakasimple lamang Hindi na kailangan ikaw makapagyabang, hindi. Kundi makikita sa ating mga kilos at galaw na tayo ay pinananahanan o pinagdadaluyan ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa sa pagpapakumbaba. Sumasa atin
ang banal na Espiritu Santo. Kaya ito mga kapatid, yan ang iniwan na pamana ng Diyos sa atin bilang gabay natin hanggang makarating tayo doon sa dulo ng buhay na walang hanggan. Hindi niya tayo iiwan tulad ng sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Hanggang sa wakas ng panahon, hindi ko kayo iiwan. Kasama-sama niyo ako sapagkat sumasa atin na ang Panginoon. At dito sa banal na Eucharistia, nagkakaisa tayo ng damdamin, nagkakaisa tayo ng kalooban. So pinag-iisa tayo dito sa banal na misa ng banal na Espiritu ng Panginoon. Kaya ito sana, hayaan natin mga kapatid na parating maramdaman ng ating kapwa na tayo ay pinagdadaluyan ng banal na Espiritu ng Panginoon. Hayaan natin ang ating mga sarili maging gabay ng iba. Hayaan natin ang ating mga sarili ay maging kasangkapan ng Panginoon sa pagpapalaganap ng kanyang paghahari. Tayo ang mga bagong apostoles sa makabagong panahon. Tayong mga binyagan na pinag-isa ng banal na Espiritu ng Panginoon. Harinawa, hilingin natin sa banal na Espiritu ng Panginoon, Espiritu Santo, na tayo panatilihing pinagbubuklod, pinag-iisa, tungo sa isang magandang layunin na ipalaganap ang pagmamahal at kaharian ng Diyos sa lahat ng sulok ng ating pamayanan at ng ating mundo. Amen. Tatayo po ang lahat. Sama-sama nating ipahayag, sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Dumalangin tayo sama nating Diyos upang ibuhos niya ang biyaya ng Espiritu Santo, ang ating gabay at lakas. Buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mapuspos nawa na ang simbahan ng biyaya ng banal na Espiritu upang maging huwaran siya ng pagkakaisa sa kabila ng pagkaiba-iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono ay makapaglingkod ng buong katapatan at pagmamahal sa mga mahihirap at may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tapat at mahusay nawa ang mga pinuno ng ating bansa sa paggamit ng kanilang kapangyarihan para sa kapakanan ng mga dukha at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang mga religyoso at religyosa sa kanilang misyon na ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao at panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makamit nawa ang lahat ng mga yumao ng tunay na kapayapaan sa tulong ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
para sa ating mga kapatid na hanggang ngayon ay naghihirap, nagtitiis ng mga karamdaman tinataglay sa panahon ngayon upang sila'y hipuin na mapagpalat, mapagpagaling na kamay ng Panginoon. Sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo ay makamit nila ang tuloy-tuloy na kagalingan at makabalik sa kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga magsasaka upang tayo patuloy na pagkalooban na magandang panahon para sa masaganang ani, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahali, pagkalo mo ang mga kahilingan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Upo po ang lahat. Puri-puri. Puri-puri. Tatayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo. Ngayong ginaganap ang paghahain ito na sa rin nawang maglahad ng iyong katapatan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal, tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Manalulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinatiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati ngayon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay, si Kristo'y magbabalik sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Sofronio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Father Keith, Father Edwin, Monsignor Benko, na tinawag mo mula sa daigdig na ito nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon sila'y pumanaw na ay makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Patayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. sumasalangit na sa langit ng alay mo. Mapasa amin ang kaharian mo.
sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. At ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen, amen, Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan. Ng mga kasalanan sa Lulod po ang lahat. Narito ang ating Panginoon, narito siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na tinatawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ka karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen.
ang kaluluwang pakikinabang. Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabangal-bangalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ngayon po ay kukunin na po ang ating contact tracing forms. Thank you po. Tatayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pagunlad sa pamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. Muli maraming salamat sa ating media ministry, sa ating healthcare volunteer, sa ating choir, sa ating mga seminarista, sa ating lector, commentator, readers, collector, at sa mga lay presiders, Eucharistic minister. Palapakan po natin. Maraming salamat po. At sa inyo pong lahat na nagdiriwang tayong lahat ng happy birthday. Palapakan natin ang bawat isa. Happy birthday! Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na pagdiriwang, taglay ninyo sa inyong paglisan ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Happy Sunday po!